Hello guys, ito ang isa pang good news, no? Ano ba yan? Pagkagising natin, no? Puro good news ang sumalubong sa atin. Guys, eto si Apollo Kibulok, no? Nag-request ng US, no, na si Apollo Kibulok, si Pastor Kibulok, no? Ay extradite upang sa ganon, harapin na nito ang mga kaso nito sa US. So, malamang-lamang, syempre, request ito ng US at dahil siya ay maraming kaso sa US, malamang na ito ay mapagbigyan. At ang request na ito, syempre, PBBM, huwag na kayong magpatumpik-tumpik, DOJ. Pumayag na kayo, extradite na yan. Para lalo pang maraming umiyak na mga miyembro ng kulto nito. Paalisin na yan! Diba? Ng mga ubos na yung mga hinayupak na yan. Pero ito ang katotohanan, guys. Alam nyo ba kung bakit, mga didilis, makinig kayo. Ang sisihin nyo rito kung bakit nag-request ang US na extradite itong si Inday Sayad, itong si Apostol Kibulok, ay walang iba kundi si Inday Sayad ninyo. O magtatanong kayo kung bakit. O eto yan. Pagkatapos ni Inday Sayad na dumalaw kay Kibulok sa Pasig City Jail, 'di ba? Dinalaw niya sila Mike Diferensya. Ngayon pagkatapos yan after na dumalaw doon, tapos dumalaw rin siya kay Kibulok. Pagkatapos yan dumalaw dito kay Kibulok, biglang lumabas ngayon ang request. Lumabasan nyo sa bigla ang request ng US na pinapa-extradite na nila itong si Apollo Kibulok nga. Di ba? O, ano ang ibig kong sabihin yan? Kasi naman, itong si Inday Sayad ninyo, sinabi ko naman sa inyo may kambal malas yan. Bawat tungtungan niya, minamalas. O, di ba, may kambal malas yan. Ano nangyari ngayon? Dahil pumunta si Inday Sayad ron, ayun! Biglang naisipan ng US na pa-extradite yan. Kung hindi nagpunta si Inday Sayad ron, malamang-lamang hindi pa maiisipan ng US yun eh. Di ba? Baka hindi pa dadalhin ng hangin sa kanilang isipan na si Kibulok ay pa-extradite na. Biglang dumalaw si Inday Sayad, may kalakip na malas yan, di ba? May kambal na malas nga yan eh. May sa demonya pa yung hinayupak na yan, di ba? O, ano nangyari? Ayan! Di si Kibulok ay ma-extradite. Nag-request ang US. O, sabi ko sa inyo ngayon, ano pa ang pangalawang kamalasan ni Inday Sayad? Hindi nyo napansin? Nung pagkatapos rin ng dalaw ni Inday Sayad dito kay Marco Tae at kay Mike Diferensya. Bigla namang nag-recant na itong mga malita boys. Ano naman ang kamalasang karugtong nun? Siyempre naman, minalas-malas din sila Diferensya dahil ito ay nagpapatunay na peke at gawa-gawa ang Malita Boys. Hindi lang si Mike Diferensya, kasama na si Marco Tae na pinaninindigan niya na totoo ang Malita Boys at gusto pa niyang paharapin sa Blue Ribbon Committee para mag-witness. Di ba ga, halatang-halata na peke at mga gawa-gawa lang itong Malita Boys. At hindi lang yan, sigurado rin kung pati itong si Gutesa ay peke din. Kaya nga hindi na sumipot di ba? So ngayon, nabuko ang lahat. Bakit? May kagagawa nito at dapat sisihin ninyo walang iba kundi si Inday Sayad. Alam nyo dapat kasi si Inday Sayad, dinadala na lang niya at sinasarili ang kamalasang bit-bit niya. Ang kamalasang nakakabit at buntot niya pala, buntot. Alam niyo, may buntot na malas yan si Inday Sayad, no? Siyempre, galing sa impyerno, demonyita. Natural, malas talaga yan. O, ano nangyari ngayon, di ba? Pero ang mukhang pinakamamalasin dito ay si Kibulok. Ayaw pa naman extradite. Di ba? Hoy, Kibulok, magpa-extradite ka na, mas masarap ang preso ron. Dito pinipigsa ka
Nagkakapigsa ka lang sa init dito. Para hindi ka na mainggit kay Fentaboy. Kita mo si Fentaboy doon, ang ginagawa hindi nagkakapigsa, di ba? Makinis na raw ang balat. Pero yun nga lang, dahil nasira na nga ang ulo, nagtatapon at nagpapahid na ng tae sa mga dingding. Nagpapahid na ng mga tae sa dingding si Fentaboy. Di ba? Dahil nasisira na nga ang ulo, pero at least makinis ang balat niya raw, walang pigsa. Hindi kagaya mo, Kibulok, na pinipigsa ka na. Pinipigsa ka na at binubuni dyan kasi nga mainit. O diba, magpa-extradite ka na. Ngayon, bagamat yan ay malas, kailangan magpasalamat ka kay Inday Saya dahil kung hindi ka dinalaw, hindi ka sana mamalasin. Diba, yung pagiging malas ni Inday Saya yan, yung dalang malas sa iyong yan naman ang magdadala sa iyo ng medyo preskong environment. Bakit? Syempre sa US, medyo presko ron. Maganda ang mga kulungan doon. Diba? Kaya lang, yun nga, nasa US ka. Kaya magpa-extradite ka na. Kaya hindi ko lang alam kung dapat mo bang pasalamatan si Inday Sayad o dapat mong dapat mong sapukin. Isipin mo, dinamay ka pa sa kamalasan niya. O di ba? Tulad ng sinabi ko, pati si Mike Diferensya, tsaka anong pangalan nito? Marco Tae. Minalas-malas din, di ba? Isipin mo na napatunayan ngayon na talagang gawa-gawa yung Maleta Boys na yan at yan ay walang katotohanan. Sa bagay, sa mga ang naniwala lang naman dyan ay mga didilis dahil bobo nga, di ba? Pero yung mga matatalinong tao hindi naniniwala talaga dyan sa pool. Ever since, hindi tayo naniniwala yan ay may katotohanan, di ba? Pero yung mga bobo, naniniwala. Sino ba yung mga bobo? Di yung mga didilis. Di ba? Yung mga, bayoteros. Anyari na sa kabubuhan ninyo. Yung mga inayo pa kayo, tsaka yung mga ilang senador dyan. Di ba? May pamali-malita boys pa kayo, ha? Ayan. Di ba? Minalas-malas. Ngayon, tama lang ito. Nag-recant yung iba at may mga susunod pa. Di ba? Tama ang sinasabi natin na talagang inestapa ni Mike Diferensya. Mga pangako, 2 taon na hindi magtatrabaho, ha? Ngayon, kung ako sa lahat na kayo, 18 Malita Boys, mga ilan na lang yung busabos rito, no? Naging busabos na kayo. Tama, mag-recant na kayo lahat at ang iwanan nyo na lang ay si Atty. Baluga. Tingnan natin kung magre-recant pa si Baluga. Sabi ni Baluga siguro ni Atty. Baluga, sama na ako dyan. Magre-recant na rin ako. Wala na. Atty. Baluga, ikaw ang mababaon dyan. Sigurado yan. Pero may bagong gagawing narrative ang mga didilis, ha. Itong 4 na bumaliktad na nauna, sasabihin ng mga yan. Yan, nakatanggap ng malita yan. Kaya delikado kayo, mga Malita Boys, ha. Nakatanggap kayo ng malita. What the heck? So, abangan natin. So, yun lang. Minalas-malas, dinalaw ng malas, dinalaw ng demonyitang may bitbit na malas. Si Kibulok at saka sila Marco Tae at Mike Diferensya. Ayan ang nangyari. Di ba? Inaabot kayo ng kamalasan, mga hinayo pa kayo. Minamalas na nga kayo. Nagpadalaw pa kayo ng malas. Ibang klase talaga si Saya. May samalas ang putik na yun. So, yun lang. Sa mga bobong didilis at may Saya dyan. Ang saya ng umaga namin. Matili kayo mga bobot may Saya sa pagkat may Saya tayo lagi. Hi! Bye!